sana makadalo kayo sa aming pagdinig nang sa ganun makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay naku, huwag mo akong papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Oo. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil po, hanggang paggawa lang po kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo, simple lang kung in much the same way as, you know, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. So, ito naman yung extreme is yung on the other end nga of the spectrum. Kung ito, nirereklamo nyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman, ang majority naman, 61% approve of what you're doing. Let me be clear, Ali, hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyon-milyon Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala hong problema yon. 24 oras, 365 days in a year, pwede ho nilang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news, na hindi naman, wala namang basihan, halimbawa, ako, I'm just using the issue that was thrown at me, ako'y tinawag na drug lord, tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? So alam mo kami, kasi nga, alam mo ba, wala po kami hinahabol, wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Bagkos, gusto pa namin palakasin ito, pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, meron pong disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos, dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Ngayon, kung kayo ipapayag na natuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. Ako, hindi ko naman nilalahat, Ali, marami po tayo magagaling, matatalino, at mga responsableng mga vloggers, Nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugot dyan, Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, yung mga wala hong utak, yung wala hong ginawa kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro, wala akong ginawa ito kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in journalism, So, dapat mapa-remind ulit ito mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa sa social media, Yeah,
because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what they call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, wala naman, kung wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo. Alam mo, ako, parang yung gusto mong mangyari, parang talagang yan, lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, Dick, and Harry now lahat ngayon may handle eh. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Pero tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Di ba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang, kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga, ang balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. Wala hong ganun. Ito ay para sa bansa. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig na sa ganun makapagbigay din po kayo ng inyong opinion at ay naku, wag mo ako papupuntahin kong wag dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang ho kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan.